Hawak na ng mga otoridad ngayong araw si dismissed Bamban Mayor Alice Go nang sunduin ito sa Indonesia, Jakarta matapos nga nitong takasan ang patong-patong na kasalanan dito sa Pilipinas. Ayon sa panayam kay Alice Go, nagawa niya umanong tumakas matapos nga daw itong makatanggap ng ilang banta at muntik na nga daw itong mapuruhan dahil sa mga umaaligid na tao sa tinutuluyan nitong bahay dito sa Pilipinas, kaya naman daw nagdesisyon itong umalis na lang ng bansa. Ngayon ngang nakaditini na ito, tila aamin na nga daw si Alice Go matapos daw nitong malaman na makukulong ito ng 600 years na pumapatak na din ng habang buhay na pagkakabilanggo. Narito panoorin kung paano pinaamin ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go patungkol sa iligal nilang trabaho dito sa Pilipinas. Ms. Sheila, follow up ko na ang mga tanong po sa inyo. So, Ms. Sheila, sa kwento nyo nung unang hearing na humarap kayo sa komite namin, ang pinapalabas nyo, wala kayong alam sa lahat ng nangyayari sa paligid. Nagpapadala ka lang sa utos ng iba. Nagpapadala lang sa utos ni Alice or nagpapadala lang sa utos ni Cassandra. Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam sa lahat ng iyon. Kahit papaano, alam nyong mali yung pagpresenta nyo bilang Pilipino na pinanganak dito. Kahit papaano, alam nyo na mali ang ginagawa ni Alice. Mali ang pagtakas nyo palabas ng bansa. And hindi po pwede yung hindi ko alam, Your Honor. Bumenta na po yan eh. Wala na po yan talaga. Sabi nyo, dumaan kayo sa dagat, papuntang Sabah. Pero marami actually nagdududa dyan kasi masyado daw magalaw yung dagat ngayong panahon ng habagat. Masyadong malakas yung alon sa dagat mula rito hanggang Sabah. Kung totoo na dun kayo unang pumunta at may duda ako dyan. At ngayon, naaresto na nga si Alice, and sa totoo lang, Miss Sheila, pwedeng-pwede kanyang ilaglag. So isipin nyo rin po yun. Handa ka na bang magsabi ng totoo sa amin, Miss Sheila? Opo. Handa kang magsabi ng totoo. Okay, dahil oo ang sagot mo, sagutin nyo ang aming mga tanong na panay totoo lang. Walang pagsisinungaling. So sa totoo lang, ang dami ng butas ng original na kwento mo sa amin. Dumating sa farm sa Bamban, tapos pagkatapos ng dinner, nagbiyahe sa van ng may 4 na oras hanggang hating gabi. Tapos sumakay ng small white boat ng 5 oras. Tapos lumipat ng big boat at nagbiyahe ng 3 hanggang 5 araw. Tapos napadpad sa Siemben na. Sa English ay Semporna. Yung Semporna na yan nasa Sabah, Malaysia. Kung talagang sa Semporna kayo pumunta. Ang hirap paniwalaan actually na 3 kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Kaya, bibigyan kita ulit ng pagkakataon, magsabi ng totoo. Kino-confirm mo pa rin ba yung komplikadong rutang iyon na kwento mo sa amin nung unang hearing? Or sasabihin mo, aaminin mo na kwento-kwento lang yan? At sasabihin mo ba sa amin ano yung totoong paraan na lumabas kayo sa bansa? At huwag niyong kalimutan, Miss Sheila, itatanong na rin namin ito kay Alice sa Lunes. Opo. Totoo po. Totoo lahat ng kwento mo sa amin Opo. noon? Sabihin mo na dito sa amin dahil pwedeng-pwede ka talaga mahuli kung nagsisinungaling ka pa rin. Anong sinakyan niyo nung bumaba kayo mula sa van? Ano po? Galing sa Bamban, sumakay kayo ng van ng ilang oras hanggang hating gabi pagkatapos ng hapunan. Pagbaba niyo sa van, saan kayo sumakay? Sa isang pier. Sa isang? Isang pier ata. Matidim kasi, gabi na po. Sa isang pier. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalaling basic details ito. Hindi ko talaga alam yung lugar Saang po. pier yan? Sa Jumalig ba yan? Sa Quezon? Sa Hindi Batangas ba? Sa Zambales tulad ng tinatanong ni Sen JV? Sa Palawan? Saan? Ang alam ko kasi pagpuntang dumaan kami sa maning tawag ng toll gate papunta Skyway.
Dumaan kayo saan? Sa toll gate na Manitawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Papuntang Ate Skyway. Tapos, Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. Yung So, lugar na yan. southbound. Siguro, Mula hindi ko Tarlac, sure. dumaan Hindi kayo ko sa sure. Bulacan. So, pa-south. So, papuntang Batangas, southern Luzon. Hindi ko alam kung saan o saan. Basta alam ko, akit Skyway. So, pero malamang, kung galing ng Tarlac, dumaan ng Bulacan, pababa. Hindi naman magto-trouble bumaba ng Bulacan, U-turn, pa-norte na naman. So, Yun, pa-south hindi ko- kayo. Hindi ko alam. Hindi, alam na namin yon. Yung buong fishing, yung malaking fishing boat, sabi mo, 4 na araw ang biyahe nyo doon. Na mahirap paniwalaan sa panahong maalon ngayon. Oh. Tapos yung baba nyo, sabi mo, sa Chinese ay Siemben na. Do you still swear that under oath, Miss Sheila? Ano po? Nanunumpa ka pa rin ba na pagkatapos ng ilang araw ng biyahe sa dagat na sinasabi mo, sa Siemben na kayo bumaba? Pagdating, bago sa Sempen na, may isunto sabi ng isang small na maliit ng ng pool. Mhm. Bago lating sa Sempen na. Okay, so pero na ini-insist nyo pa rin sa Siemben na kayo bumaba eventually. Sabi West, tanong kasi pagdating doon, tanong ko kay Wesley kung saan tayo. Mm. Sabi niya Sempen na. Okay. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Hindi ko masyado kasi beach yata yun. Beach, palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Oo. Ano pa? Yun lang po kasi umaga nata kami nating doon. Umaga. Wala So may naman. araw na. Ano pang Ah, nakita mong detalye ng wala. beach sa Siemben na? Walang may tao pero hindi ka May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Naalala mo ba kung natatakan yung passport mo? Kwento mo nga kung natatakan yung passport mo doon sa Siemben na. Natatakan ba nung pagdating nyo kaagad doon? Hindi po. Hindi natatakan or natatakan pero hindi kaagad? Hindi siya paano ba? Hindi siya natatakan. Hindi siya natatakot. Okay. Diretso kami sa Malaysia, ba yan Sempen na? Yung? Hindi ko pa alam eh. Ay, nako. Kasi Malaysia pagdating, talaga yon. Pero eto, Miss Sheila, so sinabi mo hindi natatakan yung passport mo. Hindi mo naalala yung pinakita ko nung nakaraang hearing. Ito yung passport mo. May tatak o tatak kuno. hindi Diyan ko sa alam Sabah. Hindi ko alam po kasi saan galing. Kasi ang alam ko yung babae ang bahala dyan. Yung babaeng bahala dyan. Pero ito, pinapakita ko sa inyo. Opo. Pinakita na namin ito nung nakaraang hearing. May tatak yung passport mo, entered Sabah. Alam ko. So may tatak. Opo. Ang problema, hindi nagmamatch ang stamp sa totoong dapat na stamp kung Sabah talaga ang baba ninyo. According to these stamps, July 18 or basa ng iba July 19 kayo pumasok sa Malaysia, pero via Kuala Lumpur. Kasi yung ganyang klaseng stamp daw ay itatatak lang sa passport kung galing ng KL. At July 19 ka lang pumasok sa Sabah. Ayon sa stamp na yan. Sa makatuwid, nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Sabah. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon, mula Pilipinas, galing sa Sabah. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur bago sa Sabah? Walang Lumpo po. Miss Sheila naman, Malaysia din. Oh, Malaysia. Kasi pagdating kami sa Sempen na, Mm. may biyahe pa kami. Mm. Biyahe kami tapos dalating sa isang lugar, Mm. Malaysia na yan. Nakainan alaw kasi kami doon. Mhm. Bago tayo dun sa mga pinuntahan nyo pagkatapos ng Sabah, kung talagang pumunta kayo sa Sabah, kasi pati dyan sa stamp na yan may duda eh. Sheila, sasabihin ko sa inyo yung napag-alaman namin galing sa mga kaibigan naming napagtanungan sa Sabah mismo kung saan kuno stinamp itong stamp sa passport nyo. Sila ay galing sa Democratic Action Party, sister party ng Akbayan Party sa Malaysia, at wala silang dahilan magsinungaling tulad ng duda namin sa sinasabi mo. Ayon sa kanila, wala kayong legal entry sa Sabah. Pati yung stamp sa passport na nag-i-indicate na dumating kayo sa Sabah, fake daw yung stamp na yan. Kinumpara nila sa totoong stamp na dapat tinatatak sa Sabah.
Pero ang nakukumpirma nila, ito credible information na ng aming komite, subcommittee, tumating kayo sa Kuala Lumpur noong July 18. Kaya ang gusto kong malaman, paano kayo nakapasok, Sheila, sa Siemben na, kung totoo ito, at paano naman kayo dumating sa Kuala Lumpur? Yung tatagli yung passport na hindi ko alam. Basta, pagdating kami sa Siemben na, may biyahe kami sa isang lugar. Bago yun. Bago yun, Miss Sheila. Bago yung pagkatapos ng Siemben na. Wala. Bago ng Siemben na, kung ayaw mo talagang sabihin na dumaan kayo sa Kuala Lumpur, Wala po. dumaan ba kayo sa Bali, Indonesia, bago itong Siemben na? Bago Yun na itong hindi ko Sabah? po alam. Basta yun na yung biyahe ko. Hindi mo rin alam kung dumaan kayo ng Bali, Indonesia. Wala. Hindi kami Wala. nag- O, ganito. Kasi panay kwentong barko ang pinag-uusapan natin. Sumakay ba kayo ng eroplano? Hindi po. Ever? Sa buong biyahe ninyo? Hindi po. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Wala Singapore, po. hanggang Singapore, Indonesia. Singapore ang mayroong eroplano. Malaysia to Singapore. Malaysia to Singapore. O, buti na lang inamin mo na nag-eroplano kayo mula Malaysia, Singapore. Dahil, imposible talagang hindi kayo sumakay ng eroplano. Opo. Kasi ang stamp ng passport mo, entry stamp to Kuala Lumpur via Kuala Lumpur International Airport. Naalala mo bang dumaan kayo sa isang Malaysian airport bago Meron. sa Sabah? Meron. Malaysian airport. Bago sa Bago Siemben na. wala po eh. Wala rin. Oo. Oh, pero itong verified information namin mula sa isang official na grupo sa Malaysia na yung tatak na entry stamp sa Kuala Lumpur galing sa Denpasar, Bali. Naalala mo, dumaan kayo sa airport sa Bali papuntang Kuala Lumpur International Airport? Wala po. Hindi rin. Ako, Miss Sheila, yung sa situational awareness nyo, dapat talasan ninyo para makapagsabi kayo ng kompleto at totoo sa amin. Okay, Kasi po, ano? Siyempre na to basta isang Malaysia, hindi ko alam kung yung Sabah na sabi nyo o ano, Yung Siempen na mismo ay Sabah. Sabah. Eh di, pagdating yan sa Sabah na yan, may sakay kami aeroplano pupunta sa Malaysia, yung Kalumpo na sabi nyo. Yun ba yun? Kuala Lumpur. Yung palang Metro Manila sa Pilipinas. Baliktad. Ang Tapos, alam nung makatapos- credible sources namin, nag-Kuala Lumpur muna kayo bago itong Siempen na o Sabah. Hindi po. Okay. So from Kuala Lumpur, paano kayo pumuntang Singapore? Aeroplano po. Aeroplano yon. So nag-airplane kayo ulit. In total, sa biyahe nyo mula Pilipinas hanggang nung nahuli kayo ni Cassandra Leong sa Indonesia, ilang beses kayo sumakay ng eroplano? Sabah to dalawa? Dalawa. Sabah hanggang Singapore Hindi. or Malaysia hanggang Singapore. Sabah, Malaysia at Singapore dalawa beses po. So Sabah papunta sa ibang lugar sa Malaysia, tapos Tapos Singapore, tapos Malaysia to Singapore. dalawa beses po. 2 beses nag-eroplano. Kasama niyo pa ba si Alice papuntang Singapore mula sa Kuala Lumpur? Opo. Kasama niyo pa. So, eto pa isang gumugulo sa isip ko, Miss Sheila, ha? Ayon sa mga contacts namin sa Malaysia, kayo at si Wesley ay umalis sa Kuala Lumpur noong July 21, 2024. Bali malinaw na July 18 to July 21, nandun kayo sa Malaysia. Legally, gamit itong Philippine passport nyo. Pero si Alice ay dumating sa Kuala Lumpur, or at least dumating yung passport ni Alice sa Kuala Lumpur, pero wala siyang exit record. Di tulad nyo, alam namin kung paano umalis ng Malaysia papuntang Singapore. So, alam din namin na si Alice ginamit ang Philippine passport niya sa Batam, Indonesia, kung saan kayo nahuli ni Cassandra. Alam din namin na hindi nire-renew ni Alice o ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport. So, ang tanong din namin, na hindi ko itatanong sa iyo, pero baka itanong ko rin sa iyo, paanong wala siyang record sa Malaysia? Alam mo ba? Hindi po. Kasi sama naman kami. Next question. Sabi nyo, pabalik kayo sana sa Singapore from Batam. Kaya lang nahuli na kayo sa Batam. Opo. So bago Batam,
Indonesia. Nasa Singapore na kayo. Ba't pa kayo nag-Indonesia? Kasi sabi ni Wesley, Mm. gusto daw siya pasyal sa iba lugar. Mhm. Hindi Yun, pa ba kaya- sapat yung pasyal sa Kaya Singapore? sa Indonesia. Mhm. Oh, sabi ni Sen Joel last time, ang gustong pagpasyalan ni Wesley ay sa Singapore. Sinabi mo last Okay, Sa- one related Sapat- question from Sen Joel. I just wanted to put on record, Madam Chair, I don't even need to ask questions because I will wait for my turn. It's just that last hearing, Madam Chair, Miss Sheila Go made mention about it. I distinctly remember it. I'm sure the committee secretariat would bail me out. Ang sabi mo, Sheila, ang sabi ni Wesley, bored siya doon sa pinanggalingan niyo, kaya kayo nagpuntang Singapore. Yun ang sinabi mo last. Ms. Sheila, wag Ano, niyong next na po. interruptin ang senador, no? And Sorry wait po, to be sorry po. acknowledged. Pwede mong sabihin ngayon na maaari kang nagkamali. Pero ang narinig namin lahat, kaya ka pupunta ng Singapore dahil bored si Ay, Wesley. sorry po, baka mali lang ako ninig talaga kasi So ano yung sa totoo? Indonesia kasi ang naalam ko yung tanong So niyo po. Sheila, again, na-board sa Singapore, pumunta ng Indonesia. Kahit medyo naguguluhan kami doon. Hindi kasi Sa nakailan, Singapore ka na eh. so po, Tapos gusto mong mapunta sa Indonesia. kasi nakailan days na po kami sa Singapore. Okay, kaya na-board. Oh, hindi. Meron din po. Kasi So, hindi nakailan ka araw kami na-comfort sa sa story Singapore mo, kasi ano? Like, Sheila? hindi pwede kasi lampas sa isang buwan sa Singapore. Miss Sheila, nagugulat ako. Well, buti na rin, tulad ng naming mga Pilipino, bilang isang Asian din, nakakayanin nyo pang tumawa. Kahit sa prospect na 500 years na pagkabilanggo kung ma-convict kayo sa kahit isang count lamang ng money laundering, kahit sa low end na 7 years. Sana seryosohin nyo po itong hearing na ito dahil hindi lang ang Senado, hindi lang ang House, Opo. nag-e-effort mag-imbestiga, Opo. pati yung mga executive at constitutional body, sobrang interesado sa mga kaso ninyo. At dapat Opo. sa maikling panahon na lamang ng aming investigasyon at yung maikling panahon na lamang posible ng executive at ng constitutional bodies ng Pilipinas, pag-isipan yung mabuti, humingi kayo ng payo sa abogado nyo, pag-isipan yung mabuti, mag-cooperate seriously sa investigasyong ito. Kung gusto nyong medyo mabawasan yung pasakit no na maaring saluhin ninyo dahil sa consequences ng inyong mga iniimbestiga naming ginawa ninyo. Miss Sheila, nung tumakas kayo sa Pilipinas kasama ni na Alice, hindi nyo ba alam na may arrest order na para kay Alice Go? Hindi nyo ba alam na may subpoena ang Senado sa inyo? Yung mic nyo? Hindi po. Hindi nyo alam. Kailan ang huling beses na nag-usap kayo ni Alice? Ano po? Kailan kayo huling nag-usap ni Alice? Kailan? Sa Pilipinas po? Kahit saan. Kailan kayo kailan at saan kayo huling nag-usap ni Alice? Yun sa Indonesia po. 19 o 20 yung hiwalay po kami. 19 or 20 July. Si Wesley, kailan kayo huling at saan huling nag-usap ni Wesley? Parehas din po. Pareho. Sabi nyo sa amin noon, nakatira kayo sa Bulacan. Opo. Kailan kayo dumating dun sa Bamban? July first week, yung last. First week July. Nung sinabi ni Alice na aalis kayo, di ba kayo nagtanong saan kayo pupunta at sinong kasama nyo? Hindi po. Sabi na 3 daw lang po kami. Sinong tatlo? Ako, Wesley, tsaka si Alice po. Okay. Hindi mo ba naisip na may connection yung pag-alis ninyo dun sa paghahanap sa inyo ng mga otoridad? Sabi nyo nga sa amin nung unang hearing, ikaw ay maraming travels, ikaw ang laging travel companion ni Alice kapag nalulungkot siya or basta gusto niyang bumiyahe. Siguro alam nyo naman na hindi karaniwang proseso yung dinadaanan nyo paglipat-lipat sa iba't ibang bansa. Hindi yon basta labas-masok lang. No? Alam nyong mali o iba sa ginagawa ninyo. Hindi ko po, hindi po. Hindi ka ba nagtataka na parang basta labas-masok na lang kayo sa iba't ibang mga bansa? Una, ganun kadali lang kayo nakaalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng otoridad. Tapos, papasok kayo sa ibang bansa, lalabas sa ibang bansa, ang dali-dali lang. Hindi ka ba nagtaka? I'm sure, yung mga dating biyahe nyo, dumaan kayo sa tamang proseso.
O kahit ba sa mga dating biyahe, labas-masok lang sa parang ordinaryong pinto ng bahay? Hindi po, kasi tama, labas po. Di mo ba naisip na parang ang weird? Walang kahirap-hirap, ang dali-dali lang umalis sa Pilipinas kahit pinaghahanap kayo ng mga otoridad? Hindi ko po alam, inahalap po eh. Okay, ngayon, humihingi kami ng dagdag na impormasyon sa iyo, Sheila. Po. Sino-sino ang mga tumulong sa inyo makarating mula dito sa Pilipinas hanggang sa Batam, Indonesia? Sa totoo lang At po, meron ba kayong naalalang police escort? Or kung hindi police, mukhang escort or nakabihis police? Kung hindi man nakabihis police, mukhang bodyguard o escort? O di kaya mukhang militar? sa totoo lang po, hindi ko po alam. Wala ba kayong napansing kasama ninyo mula dito sa Pilipinas hanggang Indonesia kung saan kayo nahuli ni Cassandra na may ibang kasuotan na mukhang uniforme or mukhang security, mukhang bodyguard na nag-escort Wala sa po. inyo? Wala po. Nakarating ka na ba sa Sual, Pangasinan? Hindi pa po. Di pa. Pero sabi mo nung nakarang hearing, alam mo na hindi Pangasinan yung isang pinuntahan nyo. So, alam mo yung Pangasinan. Alam po. Saan ka na nakarating sa Pangasinan? Hindi ko alam kung sa Lagupan nata o Dagupan. parang Lagupan ng ano niya. May iba pa bang bayan ng Pangasinan kayo napuntahan na? Lagupan lang po ata. Ilang bayan sa Pangasinan ang napuntahan nyo na? Yun lang ang punta. Tsaka yung farm namin doon, hindi ko alam anong lugar. Saan yung farm nyo sa Pangasinan? Hindi ko alam anong lugar. Basta alam ko lang Pangasinan. Sa Sual ba yung farm nyo sa Pangasinan? Parang hindi po ito pangalan. Hindi. Baka malaman natin in the next, may 2 slides akong ipapakita. Sheila, anong alam nyo sa Alicel Aqua Farm? Wala po. Okay, may ipapakita ako. DTI record ng Alicel Aqua Farm. Ikaw ang nakaregister dito na owner. Sheila, paalala ha, under oath pa rin kayo. Ha? Sa iyo ba itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Miss Sheila, ito po ay dokumento ng Department of Trade and Industry certifying na ang Alicel Aqua Farm sa Barangay Baciden sa Sual, Pangasinan ay nakaregister. Nakaregister sa inyo, issued sa inyo ang certificate, Sheila Leal Guo. Nakikita ko yung paan nyo, medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Hindi ko po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa in-issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo. Naku po, posible bang lumalabas talaga dito sa dokumentong ito? Pamilyar kayo sa Pangasinan kasi may business kayo dito ayon sa DTI mismo. O kaya ginamit yung pangalan ko na pang business lang po. Na hindi ko alam. So, alam nyo itong business na ito? Itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Pero alam nyo na ginamit yung pangalan nyo sa business na ito? Siguro. Siguro. Siguro or alam nyo na ginamit ang pangalan nyo sa Siguro. business na ito? Siguro kasi hindi ko... Siguro. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo. Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So, bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon? Bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod na nga ako.
Parang malalim Tumas- talaga yung links nyo sa tumasama. suwal. Sumasama lang ako sa kanya. Sumasama. Oh, may isa pa akong ipapakitang dokumento. May ganitong ID kayo. Pwede nyo bang ipaliwanag to? Hindi lang DTI Certificate of Business Name na nakarehistro sa inyo. Sure. Okay, naghang lang pero may ipapakita akong ID ninyo sa Suwal. ID issued to Sheila Lialgo. Habang iniintay natin yon, sa pagkakaalam mo ba, dahil ayan, ito yung ID nyo, Municipality of Suwal, Account Insurance Membership, Sheila Lialgo. Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po kasi hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Hindi May ko ID po po in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Opo, Ano? pangalan ko, Aha. picture ko pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Oh, wow. Okay, hindi nyo alam na may ID kayo. Siguro kahit elementary school student, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam kapag may ID, hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Sa pagkaalam nyo, Miss Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan, magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Hindi nyo sure. Sige, hindi kayo sure. So ano sa palagay mo? Kung magkasosyo ba sila sa business? Ang alam ko, kaibigan po sila. Pero kung may business, sosyo, hindi ko alam po. Hindi nyo alam. Pero sabi nyo, hindi nyo sigurado. So anong sigurado nyo? Kaibigan po sila. Kaibigan. Saang restaurant kayo kumain kasama si Mayor Kalugay? Sa Pangasinan. Oo, sa Pangasinan, sa Suwal. Anong pangalan ng restaurant? Hindi ko alam kung ano saan lugar. Basta isang Filipino food na restaurant. Filipino food restaurant. Opo. Sa Suwal ba? Hindi ko Or sa sure. Dagupan ba na alam mo? O parang banda doon. Kasi Bandang basta Dagupan. ang alam ko, Dagupan nata ang narinig ko pero hindi ko sure kung yun ba yun. Dagupan, pero hindi mo pa rin sure. Miss Sheila, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon at this point in time, ha? Ano pa ba yung totoong hindi nyo nasabi sa amin? Alalahanin nyo, you are under oath dito sa aming subcommittee at nandito rin ang AMLAC at ang iba pang government agencies na naghain na ng kaso laban sa inyo para sa money laundering. For starters, baka may iba dyan, nakakasuhan pa kayo ng iba. Ano pa yung pwede nyong sabihing totoo sa amin at sa kanila bilang tulong nyo sa investigasyong ito? Wala po. Kasi wala ko alam. Okay. Well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya naming mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Go, siya, pinaniwalaan namin siya. At nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakatong ibinigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakatong iyon. And I bet appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyo mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and Joel, follow-up one related lang question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking
human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa ha. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Saba, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina dun sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya. Natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa iyo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa iyo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. Sa Mayor, yun lang po. Mayor Dong Kalugay. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Madam Correct. Chair, I'm Yes, and Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Sheila.
Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Speaking of Mayor Dong Kalugay, Comsec, hindi ko na itanong kanina, inimbita rin namin sila, si Mayor Kalugay. Ano pong status ng pag-imbita sa kanila? For the record. Madam Chairman, the invitation was sent and was duly acknowledged, except that for today, Mr. Mayor Kalugay is suffering from dengue and he has sent the corresponding excuse letter and medical certificate. Thank you, Madam Chair. Alright, salamat Comsec. So katulad nung kay Cassandra Leong, iimbitahin pa rin natin si Mayor Kalugay sa susunod na pagdinig ng subcommittee pag magaling na sila. I'd like to question next Mr. Raymond Dronquillo. Good afternoon po, Madam Chair. Good afternoon, Mr. Ronquillo. Kilala niyo po bang personal si Alice Guo? Never ko pong nakilala, Madam Chair. O may business interests ba kayo kasama si Alice Guo? Wala din po, Madam Chair. Tumanggap po ba kayo ng pondo? And I would like to remind you, sir, no, Mr. Ronquillo, under oath po kayo dito sa aming hearing ng subcommittee. Tumanggap po ba kayo ng pondo mula sa isang account ni Alice Guo? Wala po, Madam Chair. And meron ba kayong any business transactions kay Alice Guo? Again, reminding you that you are under oath, sir. Wala po, Madam Chair. So wala ring business transactions. All right. Salamat, Mr. Ronquillo. Please stay on sa hearing But, in case Madam may Chair, follow-up questions. Yes. may Anything I for the add record, po, Mr. Ronquillo? Miss Alice Guo po went to Emonpulo. I don't know po kung business transaction po yan. She went March 2023 po. Okay. So pumunta si Miss Alice Guo sa Emonpulo noong March 2023. Apo. 23. As our guest po. 23, last year. Apo. Okay, as your guest. Yes So po. pag may guest po, wini-welcome nyo ba at ine-entertain habang guest doon sa Emonpulo? Wini-welcome po as our guest po sa Emonpulo po. Okay, so na-meet nyo na si Alice Guo. Hindi ko po siya na-meet, pero yung mga staff ko po doon po sa resort, na-meet po siya. Ganong klaseng tao na mayor noon, hindi nyo wini-welcome personally? Nasa Manila po ako, Madam Chair, at may trabaho po ako sa Manila. So, in-endorse ko lang po doon sa resort. Anong pakay ni then Mayor Alice Guo nung naging guest siya sa Emonpulo? Ma'am, nag-ano lang po sila, Madam Chair. Bali, nag-resort lang po sila, nag-swimming. And then, nag-land din po yung helicopter nila doon. And then, siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with mga bisita po nila. So ito yung chopper niya na tinanong din namin sa mga hearing ng Senate Committee on Women. 3 o 4 na beses na naghatid ng guest. Ilan ang kasama ni then Mayor Alice Guo? I can't remember po, Madam Chair, but I think mga 20 plus po sila, Madam Chair. So marami-rami 20 plus, kaya nangailangan ng 3 o 4 na helicopter Yes po, Madam flights. Chair. Nung umalis si na then Mayor Alice Guo at yung 20 plus na guests na kasama niya, nagbayad ba sila ng bill nila? Honestly po, meron pong isang guy na kasame business ko po sa buying and selling cars. Siya po yung tumawag po sa akin. And then yun nga po, sinabi niya po sa akin na pupunta nga po itong si Mayor Alice Guo. So in-endorse ko lang po ito sa staff ko po doon.
So yun po, hanggang ngayon po honestly hindi pa po sila nagbabayad po sa akin doon po sa bill po nila. Grabe, ang laki ng perang kinita nila sa Pogo, Mr. Ronquillo. Di pa sila nagbayad? Di nyo ba sila sinisingil? Sinisingil ko po yung pong kausap ko pong tao pero hanggang ngayon po hindi. Sino po yung taong yon? Siya ba ay associated sa West Cars? Si JP Samson po, siya JP po yung sa West Samson. Coast. Familiar po sa aming subcommittee at pati sa Committee on Women yung pangalang iyon, JP Samson ng West Cars. Ano po yung pakay nung party ni then Mayor Alice Go na 20 plus na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad sa inyo? Bakit sila pumunta sa Emon Pulo? Parang siguro po to unwind po nung 2023 parang magre-resort lang po sila. So siguro po to unwind and to enjoy and bakasyon to relax po. Ang alam ko, kahit sinong Pilipino, kahit pag nagbabakasyon tayo, nagbabayad tayo ng bill. Or sinabi ba ni Mr. Samson na siya nang bahala sa bill nila? Yun po ang sinabi niya, siya na daw po ang bahala. So si Mr. Samson ang may utang sa inyo. Yes Hindi po, nyo ba siya Madam Chair. sinisingil? Sinisingil po at pinapollow up ko po sa staff ko pero up to now wala pa pong bayad po. Mga one and a half years na po. Bakit Opo. ganun hindi pa rin siya nagbabayad? Hindi ko nga po alam, Madam Chair, pero po nagpa-follow up po kami sa payment po. Okay, good luck dun sa pagsingil, Mr. Ronquillo. Very Thank you po. able. Hindi lang ko lang alam bakit hindi willing magbayad sina Mr. Samson. But at a later time, Mr. Ronquillo, yung mga unfolding evidence na ilalabas ng aming subcommittee ay magkaklaro sa maraming bagay pa. So, Yes po, Madam Chair. please stay on po. And also, Mr. Ronquillo, sabi po ng PAOK, may report na more recently than itong March 2023 na isinalay sa inyo sa amin, may unverified sighting si Alice Go sa Emon Pulo. Alam mo ba kung tungkol dito sa unverified sighting na to? Honestly po, hindi ko po alam kung saan po nanggaling yung report po ng PAOK. Nagulat din po kami bakit po kami nasama po dito nga po sa hearing at hindi rin po namin alam saan po nanggaling yung report po nila. Honestly po, yung pong police po natin sa Region 3, nung August 1 po, tumawag po sila sa akin. Ngayon po, ang sabi po sa akin, yun nga po na parang may sighting nga daw po si Alice Guo doon po sa Emon Pulo. So right there and there po, nandun po ako sa Pampanga. Ang sabi ko po sa kanila, kung gusto nyo po, pumunta po tayo doon ngayong araw na to para po makita nyo. With evidences po, with Madam Chair. Meron po kami mga pictures na sumama po yung mga kapulisan po natin ng Region 3. 3 po silang pulis na sumama para po i-check po yung area. Kasi po ang Emon Pulo po, if I may correct po, Madam Chair, it's in San Antonio, Zambales. San Antonio, Zambales. Opo. Hindi po ito Kabanggan na Hindi nire-report Kabanggan. po ng PAOK. Tapos po, ang pangalan po ng resort po natin is Emon Pulo. Kasi po ma'am, ang nickname ko po is Emon, so it's not Eman Pulo. Emon Pulo. Apo, Okay. yung po, yun pa lang po, Madam Chair, medyo naguguluhan na rin po kami sa report po ng PAOK. So yun po, nililinaw lang po namin na hindi po talaga nagpunta po doon si Alice. So yun po ba ang nakita ng PNP Region 3 nung sumama sa inyo na wala doon or wala na doon yung reported na Alice Go? Ma'am, I think yung sinasabi po nilang si Alice Guo sightings, yun po kasing front desk po namin, kahawig na kahawig po ni Alice Guo. So, if I may po, pwede ko pong ipakita po yung picture. Okay lang po ba, Madam Chair? Actually, Madam Chair, Send JB doon sa for akin one sana related question. papakita, kasi I wanted to ask PAOK sana, no? Yung pong sightings na sinasabi nila, ito po sa akin pong slide, nandun po yung pinadala po sa atin yung kamukha po ni Alice Go pag malayo. So, yan po yung front desk staff ng Emon Pulo. Siya So, po sa lahat ng 4 na sige photo po. na ito. Yes po, Madam Chair. Alright, Mr. Yung Ronquillo. nasa gitna po, siya po yung front desk po namin sa Emon Pulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emon Pulo. I see, Mr. Ronquillo. But in any case, I'm sure may guest records kayo dun sa Emon Pulo. Merong bang any Alice Guo nung bandang August 1 or any
big group of people tulad ng 20 plus na bumisita bumisita noong March 2023? Madam Chair, meron po kami mga CCTV like sinabi po ito ng PAOK. Sinasabi po nilang July 14, pina-retrieve ko po yung mga CCTV po sa resort. Willing po kaming ibigay po sa inyo para po makita nyo rin po lahat. We have I think mga 36 cameras po doon po sa resort. So ilinawin ko lang din po yung Emon Pulo po, hindi po siya island. Part of the cove lang po siya. So may mga katabi din po kaming mga resort doon. So hindi ko po alam kung nagpunta po siya doon sa mga katabing resort o hindi. May kwento ba sa mga kapitbahay na resort na may Alice Guo o Alice Guo group na naging guest nila bandang August? Wala naman po, Madam Chair, pero po yun nga po yung sightings, yun po ang inaano. But I want to be clear din po, yun nga po sa report po ng PAOK na honestly po medyo nasisira po yung pangalan po ng aming resort dahil sinabi nga po 1.5 hour po silang late na hindi po nila inabutan po si Alice Guo. Ang gusto ko lang po sanang sabihin, ito po siguro yung Alice Guo pong nakita po nila doon. Kaya po, I just want to be clear about that po. Okay, noted, Mr. Ronquillo. Pero yun na nga, dun sa kahit mga kapitbahay nyong resorts, merong bang kwentuhan ng mga kapitbahay na resorts na merong grupo or merong mukhang Alice Guo na nag-guest kahit sa kanila nung bandang August 1? Wala naman po akong narinig, Madam Chair, tungkol po dyan sa mga ganyang kwento-kwentuhan po. Alright, salamat Mr. Ronquillo. Nonetheless, malinaw na si Alice Guo ay bumisita sa Emon Pulo at some point in time. At babalikan natin ang sinabi nyo na you have no bank transactions with her. Yes po. Yung sagot po ninyo ay on record, under oath. And in the future, babalikan po natin. Sige po, yung tanong na Madam yun. Chair. Salamat, Sige po. Mr. Ronquillo. Wala ngayon si Mayor Kalugay. So, dako na po tayo, at least for the chair, dun sa ating mga government agencies, no? Bago ko ibuksan yung questioning simula kay Sen JV. So, andito po ang BI. Yes, sir. Sir, hindi ko makita yung nameplate nyo. Anong pangalan nila, sir? Mr. Manahan. At kayo po ang ng BI? Yes. Mr. Manahan, bago po kayo sumagot, I'd like to acknowledge the presence ng aming minority leader, Sen Coco. Salamat kaayo for your presence, sir. Magandang umaga po, magandang hapon po, Madam Yes, sir. Chairperson. Gandang tanghali. Mr. Manahan, kayo po ay tumatayong po sa BI? Chief of the Intelligence Division, Madam Chairperson. Okay, good. Chief ng Intel Division. Okay, so Chief Manahan, sinabi po ni Sheila Go nung nakaraang hearing at inulit niya ngayon, and I hope iniisip niya ito, sinabi niya na tumawid sila mula sa Pilipinas at unang-una nasa Sabah, Malaysia. Anong BI division o section ang in charge dun sa mga taong tumatawid ng borders ng Pilipinas by sea? Madam Chairperson, sa international airports po, it's the IPE. Sa mga border crossings po, it's the Immigration Regulation Division po. Sorry, yung una ay pag by air, anong binanggit yung ITC? IPEE po. IPE. International Ports of Entry and Exits. Okay, and then? May isang division po, it's the Immigration Regulation Division in charge of subports and border crossing stations, Madam Chairperson. Immigration Regulations Division. Sino po ang head nun ngayon? Si Mr. Rogelio Guevara po, Madam Chair. Rogelio Guevero. Andito ba si Mr. Guevero ngayon? Yes po, Madam Chair. He's also here. All right, Mr. Guevero, you are here, sir. Salamat po. Para kung may mga tanong kami sa inyo, mamaya maitanong ko. Sir, sorry, I cannot see you. Okay, salamat sir sa inyong presensya. All right, so Chief Manahan. So, ang in charge kung lalabas sa Pilipinas by sea ay itong IPEE, tama? At yung Immigration Regulation Division, tama po ba? Pareho? Madam Chairperson, sa international airports, Yes. aircrafts, Yes. it's the IPEE. Okay.
Sa border crossing stations, it's the Immigration Regulation Division, Okay. pero meron din pong base service Ano pangalan? section under the Immigration Regulation Division. In Anong charge, service po? base service section, Base service in section. charge of the sea vessels. Okay. Ito rin po ba yung Seaport Operations Section or mas yung Base Service Section? It's the same, Madam One and Chair. the same. Sino po ang head nitong Base Service Section or Seaports Operations Section? From what I understand, Madam Chair, it's Mr. Decampong. Mr. Decampong. Decampong. Andito po ba si Mr. Decampong? Yes, Madam Chairperson. Andito rin sila. Sir, saan po si Mr. Decampong? Nasa holding room po. Nasa holding room sila. Okay. Sir, kayo po si Mr. Decampong? Salamat, sir. So, at Chief Manahan, ang head po nung division or section in charge sa mga taong tatawid ng borders ng Pilipinas by sea ay si Mr. Decampong. Hindi si Mr. Guevero. Or si Mr. Guevero ba? Sa overall head po is for the division is Mr. Guevero. Okay. Pero yung in charge po sa mga sea crafts is the Bay Service section. Supervised and handled by Mr. Decampong. All right. So ang overall head si Mr. Guevero, then sa ilalim niya yung in charge sa IPEE at iba pa yung by air na mag-exit at kung by sea naman na mag-exit si Mr. Decampong. For clarification, Yes. Madam Chair, the IPEE is a separate detached from the IRD po. It's a separate office under the Office of the Commissioner, Madam Chair. Okay. Sinong head ng IPEE? Ang IPEO is yung per airport, Madam Chair, Yes. is headed by one head under the supervision of directly by the Office of the Commissioner or Okay. or the Commissioner itself. All right. So ilan po itong mga IPEE na to under the Office of the Commissioner? Currently, ma'am, the authorized registered airports, 13 po, 13. and one authorized and registered seaport, which is the Zamboanga International Seaport. All right. Yung sinong in charge sa NAIA? Bawa. Yes, Madam Chairperson, NAIA 1 and NAIA 3. NAIA 3 is headed by Mr. Dennis Xavier. Okay. And then, just to give another example, may airport ba sa Palawan? Meron din po, ma'am. Sinong in charge doon? Before you answer, Mr. Manahan, I'd like to acknowledge the presence of Majority Leader, Sen. Francis. Salamat po sa inyong pagdalo. Yes, Madam Chairperson, the head of Palawan International Airport is Marilu Lepon. Lepon? Yes, Madam. Lepon. Yes, Madam Chair. All right. Okay, ngayon, kung totoo yung kwento ni Miss Sheila na by sea sila tumakas ni Alice Go, ano po yung ginawa ng BI sana para mapigilan yung pag-alis nila? Because the Bureau was certainly not unaware na pinaghahanap sila. In fact, sina Miss Sheila, inilagay nyo nga sa ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order. So aside from issuing that order, ano pa po ang ginawa ng BI para masiguro na they would stay in the country at haharap sa warrant ng Senado? Madam Chairperson, on top of the Immigration Lookout Bulletin orders and the alert list orders in place against the Guo family or the Guo siblings, may mga series din po tayo ng mga manhunts joined by other law enforcement agencies and intelligence communities. In fact, last July 19,
Magkakasama po kami ng other law enforcement agencies and intelligence and units of the AFP sa La Union. Pero too sad, Madam Chair, wala pong presence of any of the Guo siblings, particularly Alice Guo. There was another manhunt operation conducted last August 4 sa Zambales, pero it was only a semblance of Alice Guo sa Zambales Resort. So Yung Emonpulo na pinag-uusapan natin kanina. yes, Madam Chairperson, we were able, my agents were able to talk to the lady caretaker. Nakausap nila yung front desk officer ng Emonpulo. And based on the report, it's really a semblance of Alice Guo. Mhm. But no Alice Guo was found on the site. Or natanong ba ng agents nyo yung mga kapitbahay na resort kung merong Alice Guo and party na nandun sa kanila around that time? Actually, Madam Chair, yung hawak po namin is only a mission order. So it's a target specific, so we didn't bother to check or ask other neighboring houses or establishments, Madam All Chair. right, Mr. Manahan. Before I proceed, one related question from the minority leader. Take advantage ko lang, Madam Chair, thank you, kasi we are fast tracking your immigration bill. Okay, an instruction ng presidente. And this is the minority cooperating, okay, with the president. So, maganda po yung sinasabi ninyo, yung mga kilos ninyo. Pero ang tanong ko sa inyo, sir, sumali kayo sa manhunt operations sa Guo siblings. But currently on paper, what is their nationality? Mr. Manahan. Yes. Yes. Um, As far as you know, currently, on paper, ano sila? Currently, Your Honor, it seems that they are Filipinos. Correct. Because On they paper, Filipinos pa, di ba? Inaksyonan pa. What is the business now of immigration in joining manhunt for Filipinos? Madam, Your Honor, we during the first part of the hearings, we submitted a paper from the commissioner to the committee, a Chinese name, Guo Haping, to unmask the Chinese identity name of Alice Guo. With that name, may basis na po ang Bureau of Immigration to serve a mission order against Alice Guo for misrepresentation and for assuming as a fake Filipino, Mr. Chair, Your Honor. Okay, so sa mata ninyo, you were looking for a anong pangalan niya? Guo Haping. Guo Haping. Okay, that is the foreigner that you were looking for. Yes, Your Honor. Okay, not the Alice Guo. Alice Guo on paper, Filipino eh. And natandaan nyo kasi nga ako, the Philippines is also a member of international treaties that we do not set aside lightly citizenship because we do not promote statelessness eh. We do not just simply say na you're not a Filipino, we believe you're not a Filipino. So, ito pong ating experience itong kilos ng Bureau of Immigration, I'm taking note of it because we are really working on your updated immigration law. Doon lang ako nag-aalala kasi baka yung in the manhunt operations, although sinabi mo, justify mo because you're looking for a foreigner named Guo Haping. Okay, and you are not looking for the Filipinos na Guo. Kasi nag-alala na ako kasi yung manpower natin baka nasasayang natin. Kaya wala tayong manpower ngayon dito sa ating mga ports. That's why we have also to look at the rationalization of the use of your time and your manpower. But thank you for the inputs and thank you, Madam Chair, for the time. Thank you. Salamat, Minority Leader. And in fact, Mr. Manahan, hindi naman po manhunts ang tinatanong ko. Regulation sa mga borders natin para nga hindi makapuslit. Inisyuhan nyo ng ILBO, inisyuhan nyo pa ng, ano ba ito? Alert list order. Alert list order. And yet,
Hindi sila napigilang umalis, ni walang abiso sa mga authorities natin by the BI, kahit on the strength of the ILBO, na mayroong palabas na mga taong yan. Meron naman pong border control officers ang BI, di po ba, Mr. Manahan? Yes, Madam Chairperson. But You for, do? for clarification lang, Madam Chair. Yes. Based on the records of BI, there's no Alice Go or Go Hopping or any person of interest of GOs na nag-depart po based on the records of the Bureau of Immigration, Madam Chair. I understand, Mr. Manahan, but talagang hiya at nakakalungkot, higit pa sa hiya, na yung mga taong pinaghahanap natin for months, for weeks, nahanap sa labas ng bansa natin, within weeks kumpara sa months natin or within days kumpara sa weeks natin. Kahit pa mukhang sa mga newspaper photos, medyo nag-iba na yung muka nung pangunahing pinaghahabol. So, bilang Pilipino, katrabaho ninyo sa gobyerno, nakakadismaya po talaga. Besides, pangalan lang ba yung inasahan ninyo? May nakabantay ba sa mga mukha nila? During those days of the manhunt, sa actual regulation sa borders, meron bang nagbabantay sa mga mukha ni na Alice Go and party on the part of BI? Mr. Manahan. Yes, Madam Chairperson, very familiar naman po and very popular yung name. Sobra. And the face of Go Hopping or Alice Go. We can assure you, Madam Chair, na pag dumaan po siya sa aming ports of entry and exits, we will definitely intercept, not only because of the lookout bulletin, unless Pinigilan, compromised, as you yourself said, or may ibang ruta siyang dinaanan, or may ibang rutang binuksan para sa kanila. What special instructions, if any, ay ibinigay nyo sa mga border control officers nyo para pigilan sina Alice Go and party makatakas? Halimbawa, by sea, may binigay ba kayong particular instructions doon? Madam Chair, per guidance po ng aming commissioner, from the time na nag-hearing naman ho dito, continuous po ang kanyang reminder sa all ports of entry and exits and seaports. Sa Intelligence Division din naman ho, discreetly, actively coordinating po kami sa other law enforcement agencies, participating sa mga activities and manhunts. Well, in fact, Madam Chair, yung successful recovery po ni Cassandra Ong and Sheila Guo, it was mainly and purely an initiative of the BI Commissioner. Mhm. A letter signed by him August 19, I think, and sent to the Commissioner of the Indonesia, Mhm. manifesting the Bureau of Immigration request and intent to take the custody of the two once they will be able to locate the whereabouts. It's good to hear that, Successful Mr. Manahan. recovery po. It's good to hear that. Kung kahit na nakatakas na sila sa atin, nakapaghabol ang BI in coordination with the Commissioner of Indonesia. Meron akong itapon And na. Madam Chair, Yes, Mr. Manahan. yung Indonesia at that time, wala po silang holdings because of the active Philippine passports not canceled. So ang kailangan lang po nila is one document coming from the Philippines, which is the BI Commissioner was able to send it directly to the Indonesian Commissioner, Bureau of Immigration Commissioner of Indonesia. So with that document, nagkaroon po sila ng holdings and instantly issued a removal order turning over the two to the Bureau of Immigration po. Well, that's good, sir. Pero ang tagal na rin po ng August 19. And yung binanggit nyo kaninang coordination among the law enforcement agencies, malamang yun yung isang importanteng tutumbukin naming
recommendation sa committee report ng aming subcommittee which is chaired, the committee, mother committee is chaired by Sen Coco Pimentel. Dahil bakit parang up to a certain point in time compartmentalized kayo? Nakapag-coordinate ang BI sa commissioner ng Indonesia pero parang hindi namin maramdaman na nagkaroon ng maaga at effective na coordination among our Philippine law enforcement agencies. May some kind of compartmentalization ba na nangyari? Baka yung isang magiging rekomendasyon namin ay at a certain threshold na kumikilos na hindi isa, hindi dalawa, kundi lahat ng tatlong separate and co-equal branches of government. May warrant na ang Senado, may investigations ang executive, kung umaksyon na rin ang judiciary, dapat at a certain threshold may bitawan na yung compartmentalization at magkaroon ng coordination para hindi kailangan pa sa labas ng Pilipinas mapigilan o ma-apprehend yung mga tumakas na. Mr. Manahan, Fully agree, Madam Chairperson. What is that, sir? Fully agree. Yes, yes. Kasi talagang grabe yung reputational cost sa BI at sa ibang law enforcement agencies natin sa nangyayaring ito. The BI Border Control and Intelligence Unit, or BICU, is tasked to perform intelligence and counterintelligence duties to strengthen the operational capability of all international ports of entry and exit, yung IPEE na sinabi nyo kanina. The BICU is the border control component that supports and assists those IPEEs in the provision of security and escort to transit or transfer or intercept travelers in general. Turnover of persons of interest to appropriate law enforcement agencies or facilities, pati inadmissible aliens, and other concerns requiring traveler restraint, investigation, temporary safekeeping, and other security matters. So, napakahalaga at sensitive po ng trabaho ng BICU. Would you agree, Mr. Manahan? Yes, I agree po, Madam Chairperson. All right. And currently, sir, the BICU is headed by Acting Chief Vincent Brian Alias. Is this correct? Yes, Madam Mr. Chairperson, Head Okay. Brian Alias. All right. In 2022, the Office of the Ombudsman found Mr. Alias, quote, administratively liable for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service, close quote. He was dismissed from service. Then, in relation to his involvement in the Pastilla scam, extortion scheme, there are also graft cases filed against him in the Sandigan Bayan. So, paano po nangyari na ginawa pa siyang head ng BICU? Would you know, Mr. Manahan? Paano pa po nangyari yun? Madam Chairperson, sorry, I'm not very particular with the case. Hindi kaya ito ay punot dulo ng problemang iniimbestiga namin at dapat niyong ayusin sa side ng executive? Nasa dinami-dami ng mga Pilipino na pwedeng gumanap ng mga tungkulin ng BI at ng mga sensitibong parte niya tulad ng BICU, ang pina-in-charge pa sa borders natin ay isang tao na inakusahan ng korupsyon. Couldn't the BI have done better, Mr. Manahan? If you have an opinion on that, Mr. Manahan. Yes, well, Madam Chair, so far when that since the time that based on my observation, Madam Chair, since the time that Mr. Alias assumed his post and designation, it seems that he is performing well. Well, sir, with all due respect, hindi ko naman tinatanong yung current performance nila. Pero yung track record nila sa BI mismo, in particular in relation sa Pastilla scam, na inimbestigahan din namin sa Committee on Women kaugnay ng POGO, na bakit yung isang may ganong record pa at ongoing cases ay siya sa 20 million Filipinos, siya pa ang inilagay in charge sa pagbantay sa borders natin. Is that a best practice sa BI, sir? It depends on the order and of the commissioner, Madam Chair. Well, fair enough. Dapat naman maitatanong ko sana ito kay Commissioner Tansinco, pero
Unfortunately for you, sir, kayo ang resource person ng BI, but these are very, very strange and actually unacceptable situations, lalo na sa konteksto ng iniimbestiga natin sa ngayon. May internal investigation po ba ang BI sa posibleng korupsyon kaugnay ng pagtakas ni na Alice Guo? Yes, Madam Chairperson. Meron pa rin ho kaming ginagawang backtracking in the same way as the Senate is trying to establish where and when nakaalis po si Go Aping, aka Alice Guo. So, Madam Chairperson, hopefully within the day, baka makabalik ko siya today, Go Aping, aka Alice Go, may be endorsed to the Senate and be also as a respondent. Sir, bukod sa where and when siya nakatakas, dun sa backtracking nyo, iniimbestiga nyo rin ba kung may mga tauhan o opisyal ng BI na posibleng may krimeng korupsyon o tumanggap ng bayad para patakasin si Alice Guo? Madam Chairperson, kino-consider din po yan at rest assured na if there will be any personal involvement from BI, administrative and criminal sanctions will be in place, Madam Chair. The subcommittee will fully expect that, Mr. Manahan. May amount ba kayong iniimbestiga na nalaman ninyo na involved sa pagpapatakas kay Alice Guo? Meron din po, Madam Chair. Pero Ano po yun? still under investigation. Still under investigation. More or less katulad nung nababasa namin sa media. Yes po, Madam Chairperson. Alright, salamat po, Mr. Manahan. Andito po ba ang KAAP? Yes, Madam Chair. Attorney Buenaventura, Yes, if ma'am. I read this correctly. Sir, na-review na po ba ng KAAP yung passenger manifest ng mga eroplano na lumipad? Kanina, panay barko pinag-uusapan. Pero yung mga lumipad mula sa Pilipinas mula July 1 hanggang July 18? Madam Chair, yes, ma'am. Our Director General has instructed our Air Transport Service to do a backtrack of all the flight manifests going back to May po. And so far po, based on their findings, wala pong any record po of any flight plan and manifest containing the names listed, Madam Chair. Okay, pero kung peke yung pangalan ng ginamit, may paraan ba ang KAAP i-verify yung totoong identity ng mga pasahero? Usually po, ma'am, upon ang nasa amin po is yung filing po ng flight plan, and sa flight plan yun are the actual persons boarding the aircraft po. I'll get back to that. Pero mag-i-interject muna ng isang tanong si Yes, Sen. thank you, Madam Chair. Attorney, can we request from KAAP yung pong mga flights coming in and out, yung mga papuntang, kasi nagsasabit naman ng flight plan yan eh. No, kung gumamit man sila Alice Guo ng alias at nakalusot sila, but they submit a flight plan bago sila makalipad. Tama ho, di ba? Yes, Yung pong yes, mga yes. papunta ng Sabah or Kota Kinabalu or any in those islands in Malaysia, siguro po in those dates, no, na siguro kung mabigyan yung records of the flights coming from Bonggao, Tawi-Tawi and other airports na pwede hong pagmulan ng any flights going to Kota Kinabalu. Kasi yung mga Madam Chair, yung mga private planes, yung mga King Air, kayang-kaya po yan eh, no? Abot na abot po yan, kahit turboprop lang, abot na abot po nila. Napakalapit po kasi ng Sabah sa Bonggao at sa Zamboanga. So, can KAAP submit a list? Kasi po, I agree with you, Madam Chair. Ako rin po even the DOJ Secretary himself said that nahirap paniwalaan yung pong istorya na naglayag po sila ganitong panahon ng habagat, choppy waters. So there's a possibility that yung pong they may have used the back door using a private plane. Kaya nga po, sayang, wala po yung PAOK eh. Kasi gusto natin pagkumpara yung NBI and PAOK na theories. But we would like, Madam Chair,
the CAAP to submit to this committee the records of flights to and from Bonggao, from Zamboanga, yung po mga posible na pwede pumunta po ng Sabah at sa Kota Kinabalu. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. So, Attorney Benaventura, please do that. Submit the requested flight plans from those points of exit in the Philippines at yung possible landing sites dun naman sa Malaysia side. Yes, Your Honor, will comply po. Salamat, Attorney Benaventura. So, and speaking of private planes, so ibig po bang sabihin kung peking pangalan ang gamitin para lumipad via private plane, kahit sino na lang umalis ng Pilipinas that way, magagawa nila yon? Madam Chair, again po, the final check po, physically nung nasa aircraft is conducted po by the ABSEU, PNP. So, yung nasa amin lang po is really just the list of names. So, we have no way of verifying if the names listed are the actual ones physically boarding the aircraft. So, we will also ask the PNP that for the ABSEU. Pero, so sinasabi nyo, ang nagko-conduct ng verification process ng mga pasahero ng private planes or chartered planes ay hindi kayo, kundi ang PNP? Yes, Madam Chair, dadaan din po sila sa CIQ po. Okay. For commercial flights, kayo ba ang nagve-verify ng totoong identities ng mga pasahero? Hindi din po, Your Honor. Sino po? Also the immigration, Your Honor. BI. Okay. Sige po. Salamat, Attorney Benaventura. Please stay, no? Because my colleagues will also be asking their other questions. Matanong po sa PNP. Madam Chair. Yes, before I recognize Police General Salvador, the Majority Leader will interject with his question. Yes, aside from the documents being asked, required by Senator Ejercito, is there a possibility of providing likewise this committee with the records of fuel procurements during those days? I'm now referring to aviation fuel, and probably you can even include avgas, because there has to be a fuel consumption tracking on the part of CAAP. Di ba may mga nagbebenta ng mga, itong gasolina naman ng eroplano, hindi lang naman ito sa ordinary gasoline stations eh. Di ba? Usually nandyan yan sa mga, naka-preposition yan sa mga airports, sa malalaking airports, sa maliliit na airports. So, yung record ng pagbebenta ng gasolina ng eroplano, meron yan, binibigay sa inyo yan kasi pag nag full tank, siyempre full tank yan. So, kung mililipad kahit maliit na eroplano, may record yan. So, pwede ba mabigay din sa committee ito yung record ng pagbibili ng gasolina ng eroplano ng mga private planes na nabanggit ni Senator Ejercito kanina. Salamat po, Madam Chair. Salamat, Majo. Attorney Benaventura, I hope you took note of that. Through the Chair. Madam Chair, with all due respect po, that's not within the ambit of our jurisdiction po, because our is purely regulatory on the... Sino yon? I'm not sure po. I'll check. So we have here a gap, a lacuna, loophole, so to speak. One of the possible remedial legislations that we can propose. Diba? So wala pala record ng gasolina? Not that I know of. Aking tangke sa mga airport. Please find out, Attorney Buenaventura, and advise the Majority Leader and this subcommittee ASAP po during Yes, Your this Honor. hearing. Salamat, Majo. So, Police General Salvador, sir. Brigadier General, is it? Yes, Madam Chair. Yes, sir. Kayo po ba, ang PNP po ba, specifically binanggit kanina yung ABSEU, kayo po ba yung nagko-conduct ng verification process for private or chartered planes? Unfortunately, Madam Chair, wala po yung Aviation Security Group rito. But based on mga collated reports po namin na nanggaling sa kanila, so they did not come across with the names of the subjects. So therefore, we cannot really confirm if they use the general aviation, as we call it, in the Aviation Security Group
mandate and responsibility, Your Honor. Pero sila nga po yung in charge sa pag-verify ng identities ng mga Kasama pasaherong sila sa CIQ po pagdating sa aviation security matters. kasama sila sa CIQ. Sino pa pong kasama ng ABCU dito sa CIQ? Sa PNP, on the part ng PNP po is aviation security group lang po. Okay po. At sino pa pong ibang agencies ng gobyerno ang kasama sa PNP doon? Customs, immigration, and quarantine. Okay, pati quarantine. Tapos ano po yung prosesong ginagawa nila? For example, for them to report back na wala silang nakitang ganung mga tao sa particular private or chartered flight na yun. Paano po nila ginagawa yun o vine-verify? Normally po, pagdating po sa Aviation Security Unit, ang mandate po ng Aviation Security Group is normally they intervene only on the aspect of violation of unlawful interference. Dahil po yung mandato pagdating doon sa mga tinatawag nating security screening checkpoints is na-transfer na po sa Office of the Transportation Security. And that is under Department of DOTR po? DOTR po. Alright. Pero paano nga ano yung steps na ginagawa nila para to say, oh, may tao dito sa private or chartered flight na to na subject ng warrant, either ng court o ng Senate or House for that matter. O ano yung steps na dinadaanan para they can say, wala po sa mga flights na to within this period yung mga taong pinaghahanap? Normally po ang as far as my knowledge is concerned about the processing in the aviation security, more on the security of inspection of the baggage and the contraband. Yun naman po any contrabands, illegal items, especially involves security threats po. And pagdating po doon sa flight plan and manifest, kasama po doon sa inspection din yung tinatawag na mga passengers sa general aviation. Yes, sir. Siguro, General Salvador, bago rin matapos yung hearing, pwede ko pong i-request sa inyo, i-request doon sa ABCU, ano yung step-by-step procedure na ginagawa nila para nga masiguro na nandoon sa isang flight or wala doon sa isang flight yung mga pinaghahanap ng mga tao. Yes po, meron naman po silang operations manual na tinatawag. Thank you, sir. If you could furnish us that. But as far as you know, nag-appear po ba yung mga pangalan ni na Sheila Guo at Alice Guo et al. Sa alinmang sa mga binerify na manifest ng ABCU? Based po sa mga report na binigay sa amin, negative po. Wala pong negative mga pangalan na yun. Ngayon, sir, sabi po ni Sheila Guo, sila po na Alice at Wesley Guo ay galing sa farm dun sa Bamban, Tarlac. Pwede niyo po ba ipaliwanag bakit po hindi ito na-monitor ng PNP? May arrest order na po laban kay Alice July 10 pa lamang po. How do you account for that, sir? Tulad po na nasabi ko na last hearing, we honestly say na hindi po 24 hours yung naging monitoring. But on my part, on my personal note, given all the statements po ng ating mga subjects, I guess sa akin lang po to, personal lang po to. Yes, sir. Probably they even left even before the arrest order was issued, Your Honor. Bakit ganun yung teorya nyo po na umalis sila bago pa ng July 10? Meron po kaming mga, anyway po, yung reports galing from Directorate for Intelligence na kay Chief PNP na po. And this is classified document already. So we will just wait for the clearance from the Chief PNP. Pero bakit, sir, sabi nyo hindi 24 hours ang monitoring? Kapag subject na po ng warrant of arrest mula sa Senado since July 10, di ba dapat 24 hours ang monitoring? Lalo na sabi ni Sheila Guo. Okay. Based doon sa tinatawag nating addresses na binigay ng USAA. And that was only the time that we provided the police assistance as requested by the USAA po. So doon lang po tayo nag-start nagbigay ng direktiba with a specific
instruction of extending police assistance, Your Honor, dahil yun po yung nakasaad din sa request at doon sa arrest order, Your Honor. Sir, ano naman po yung sitwasyon na ang PNP or ang ilang elemento ng PNP ay nagsisilbing bodyguard sa mga POGO personalities? Wala po bang dragnet sa Region 3 no mga panahong iyon na sinasabi ni Miss Sheila umalis sila sa farm? Paano po kayo nalusutan noon? Meron na pong report yung mga counterintelligence units natin. Tulad po ng nabanggit ko, it has already been submitted to the Office of the Chief PNP and also to the Directorate for Investigation for the appropriate investigation po. Your Honor. So, sir, yung report classified sa ngayon na sinabit na ng Directorate for Intelligence kay Chief PNP ay hindi lamang tungkol kina Alice Go et al. Pero yung mga posibleng tauhan ng PNP na sa halip na nagbabantay at nagpipigil makatakas sa kanila ay actually tumutulong sa kanila. Yes po, Your Honor. Alright, salamat, sir. Salamat, Police Brigadier General Salvador. Yes, Majority Leader will interject with a not question. germane to the question propounded by the chairperson. Balikan ko lang yung yung sagot ni attorney ng KAAP. Hindi naman totoo na wala kayong kinalaman sa fuel. Nakalagay sa Republic Act 9497 and you have a manual of standards for aerodromes and fuel facilities. Part of your functions would be to design and to have operational standards for aviation fuel facilities, to check you have the general safety powers likewise to check fuel facilities as well as to have a record of fuel supply. So mali yung sinabi mo kanina na wala kayong kinalaman sa gasolina. Yun lamang po, Madam Chair, at magpapaalam na po ako, may isa pang meeting pero iwan ko na lang po sa inyo yung isang question. Nandito po yung Department of Justice, pabalik na po si former Mayor Go, kung totoo bang na-facilitate ba yung pagbalik dito? Nagkaroon ba ho tayo ng pagpapalit ng isang preso na nasa Cebu, si Mr. Gregor Haas? Kayo na po siguro magpatuloy niyan. Parating na, although we have a good bilateral cooperation on transnational crimes with Indonesia, ito ba ay ginamit? Yun lang po, Madam Chair, at maraming salamat. Maraming salamat, Majo. We will certainly take up that question also. At this point po, before proceeding with other questions in open hearing at with the indulgence ng mga kasama ko, I would propose na mag-suspend muna tayo at pero magstay yung mga colleagues na magtatanong pa for a brief executive session. Kaugnay po ito ng at least isa sa mga bagong resource persons natin na humingi po ng executive session na iyon. And where yon, we will discuss with that resource person kung paano pa dapat sana siya mag-proceed sa hearing. May the chair also request magstay pa rin at in fact sumali sa executive session yung mga law enforcement agencies natin. Kung pwede po ang DOJ, ang PNP, ang DILG, kung nandito rin ang kinatawan nila, at saka ang NBI. So, if that is all right with my dear colleagues, executive session po muna tayo. Salamat. This hearing is suspended.